Magandang araw mga bata! Ang ating asignatura sa araw na ito ay Araling Panlipunan. Halina at samahan akong talakayin ang tungkol sa panahon ng metal. Ako po ang Teacher Lani. Sa pagdaan ng panahon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinatawag ang panahong ito na panahon ng metal. Nahati ito sa dalawa. Una, maagang panahon ng metal at ikalawa, maunlad na panahon ng metal. Ang panahon ng metal ay ang panahon makalipas ang panahon ng bagong bato. Sa panahon ng metal, ang mga tao ay natutunan ang paggamit ng metal upang lumikha ng mga kasangkapang magagamit nila sa kanilang hanap buhay, tulad ng kutsilyo, sibat, pana, itak, at espada. Sa panahon din ng metal, nakilala ang tanso bilang pangunahing sangkap sa paggawa ng mga patalim. Ang unang natutuhang gamitin na metal ng mga sinaunang tao ay ang tanso o copper. Pinapainitan nila ang copper ore ng uling upang maging metal na tanso. Madalas nilang gawin itong alahas at kagamitang pandigma. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang mga bronze ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Pilipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Higit na napaghusay ng mga sinaunang Pilipino ang kanilang mga kasangkapang metal. Patunay rito ang mga nahukay na talim ng sibat, kampit, gulok, kutsilyo at iba pang sandata sa Kalanay, Masbate at Novaliches, Quezon City. Naganap sa panahon ng metal ang pagsisimula ng paghahabi sa pamamagitan ng backloom tulad ng ginagawa ng mga pangkat sa Bontoc, Ifugao at ilang bahagi ng Mindanao. Nagsimulang umunlad ang pamumuhay ng mga sinaunang Pilipino. Nagkaroon ng antas o nahati ang mga mamamayan sa iba't ibang pangkat na may iba't ibang katangian, tungkuling ginagampanan, at pribilehiyong tinatamasa sa pamayanang kinabibilangan. Tatlong antas ng tao sa lipunan. Una, maginoo sa mga Tagalog o dato sa mga Bisaya, ang pinakamataas na uri ng pangkat. Ikalawa, maharlika at timawa. Ikatlo, alipin sa Tagalog o oripon sa Bisaya. Maginoo. Sa Tagalog ang pinakamataas na uri ng pangkat. Dato. Sa mga Bisaya ang pinakamataas na uri ng pangkat. Maaring maging dato ang kasapi ng barangay kung siya ay matalino, matapang, at nakapagmana ng kayamanan. Maharlika. Ang mga maharlika ay tumutulong sa dato sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Ilan sa kanila ay mga mahuhusay na mandirigma na tinatawag na bagani. Timawa. Ang mga timawa naman ay mga malalaya at mga lumayang tao mula sa pagkakaalipin. Sila ay may mga karapatan sa kanilang ani na hindi nagbabayad ng tributo sa dato. Alipin sa Tagalog o oripon sa Bisaya. Sila ang karaniwang pambayad sa mga nagawang krimen. Naninilbihan sila sa dato at nagbibigay ng taunang tributo o buwis. Ang pamayanan o barangay na pinamumunuan ng dato ang nagpapatupad ng mga batas. Atubang ng dato o agorang, ang tawag sa mga matatanda at marurunong na nagbibigay ng payo sa dato. May dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay. Una, batas na nakasulat, at ikalawa, hindi nakasulat. Saklaw ng batas na nakasulat ang usapin tungkol sa diborsyo,
krimen, pagkakaroon ng ari-arian at iba pa. Natatamasa ng mga kababaihan ang pantay na karapatan sa mga kalalakihan. Ipinapaalam sa buong pamayanan ang mga batas na ito sa isang pagtitipon sa pamamagitan ng umalohokan o tagapagbalita. Aliping sa gigilid. Sila ay mga lumayang tao mula sa pagkakaalipin. Sila ay pinakamababang antas. Sila ay walang tirahan, walang pag-aari, hindi malaya, maaaring ipagbili ng kanyang amo, nakatira sa tirahan ng kanyang amo, naglilingkod ng walang bayad, at hindi maaaring mag-asawa ng walang pahintulot ng kanyang amo. Aliping na mamahay. Sila ay aliping may sariling bahay at naninilbihan lang sa dato kung may okasyon. May karapatang pumili ng kanyang mapapangasawa. Hindi maaaring ipagbili. Maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. Binabayaran sa kanyang paglilingkod. Sanduguan. Isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig gamit ang punyal at pagpapatulo ng dugo sa kopang may alak. Panuto. Puna ng wastong sagot ang sumusunod na patlang. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Katalonan, Neolitiko, Timawa, Sanduguan, Sagigilid na mamahay. Una, isinasagawa sa pamamagitan ng paghiwa sa bisig gamit ang punyal at pagpapatulo ng dugo sa kopang may alak. Ikalawa, mga kababaihang nagsisilbing mga espiritual na pinuno sa sinaunang pamayanang Pilipino. Ikatlo, ang blank ay mga lumayang tao mula sa pagkakaalipin. Ikaapat, nadiskubre ang pagtatanim ng mga halaman noong panahon ng blank na naging dahilan ng pagtira ng mga ninuno sa isang komunidad. Ikalima, ang aliping blank may sariling bahay at naninilbihan lang sa dato kung may okasyon. Marami pong salamat. Hanggang sa muli, ako po ang Teacher Lani.